Mga kapatid, uh, nakapaganda ating ipanghelyo sa araw na ito kasi una sa lahat, ito ay tungkol sa tawagin natin Transfiguration of Jesus. Transfiguration of Jesus. Pero alam mo ba yung transfiguration itong transfiguration only happened in the mountain. So ibig sabihin ng sa bundok lang mangyayari. So ibig sabihin, importante at saka essential talaga yung event or experience na nangyari sa bundok ito. Bakit? Kasi in the mountain, there is always an encounter with the Lord, with the divine. So sa bundok ay laging may nakatakbo sa Panginoon kasama ang banal, di ba? So tingnan mo natin kay Moses at saka Elijah. They meet Jesus, they meet the Lord, they meet the divine. So mga kapatid, kabundukan para sa ating mga ordinaryong tao, ito ay lugar para sa kapayapaan, para sa pahinga, bakasyon at pahinga. For example, halimbawa, sa Philippines, mayroon tayong lugar ng malamig. Halimbawa, Baguio City or Tagaytay City. So sa amin, ito ay isang magandang lugar dahil sa ganda ng tanawin. Kung nandoon ka, makakapag-relax ka dahil sa malamig ng panahon at nagpapa-recharge sa atin at pagkatapos. Pumunta muli sa ating trabaho na kubata, nag-refresh at handang harapin ang mga hamon ng buhay. Diba? So pero alam mo ba, sa banal ng kasulatan, ang mga bundok ay kilala bilang mga lugar ng panalangin. It is a place of prayer. So sa buhay ni Jesu Kristo, pagkatapos ng kanyang abalang schedule, pumunta siya sa bundok upang manalangin at makasama ang kanyang Ama. So meron tayo yung deep relationship with the Father. Ang mga bundok ay makapangyarihang simbolo din ng pakikipagtakbo sa Diyos. Kaya naman, ang pagkasabi ng mga bundok ay ang pag-asa sa pakikipagtakbo sa banal. Tulad ng isang ordinaryong karanasan sa tuktok ng bundok, ang pakikipagtakbo sa Panginoon ay nakapapalakas, nakapapanibago at nakahanda sa mga tapat para sa misyon ng Diyos. So mga kaibigan, mga kapatid, Ebanghelyo ngayon, Transfiguration of Jesus in the Mountain, ito ay tungkol sa pabagong anyo ni Jesus sa bundok. Ang kaganapan ng Transfiguration ay naklalarawan ng isang sulyap sa kawalhatian ni Kristo at isang preview ng kanyang muling pagkabuhay. Pero, may tanong ako, bakit nilagay sa simbahan ang partikular ng Ebanghelyo tuwing ikalawang linggo ng taon sa panahon ng Kwaresma? Bakit? Bakit nilagay itong Ebanghelyo? Yung una, upang pagtigbayin tayo sa ating pananampalataya na si Jesus ay tunay ng Diyos at tunay ng anak ng Diyos. To confirm us in our faith that Jesus is truly God and truly Son of God. Ito yung una. Ikalawa, upang tayo ay magmuni-muni at alalahanin ng kung si Kristo ay nagbago ngayon sa pamamagitan ng Diyos. Tayong kanyang mga tagusunod ay dapat ding magsikap ng mabagong ng ating isip at puso. Ito yung ikalawa. Sa pangatlo, gaya na sinabi ko na ang pagbabagong anyo ay isang preview ng kanyang muling pagkabuhay at kaluwalhatian. Ang simbahan ay nakapaala sa atin
na ang maluwalhating kaganapang ito ay kailangan makamit sa pamamagitan ng pagdurusa at sakit. There must be suffering and pain in our life as a Christian or as a Catholic. So, ang katotohanan ito ay angkop sa ating lahat. Kaya nga, meron sinabi, no guts, no glory, no pain, no gain, and therefore, no cross, no crown. Yung sinabi niya. So mga kapatid, Jesus teaches us something beautiful in the mountain of transfiguration. And that is prayer. Manalangin. Very importante yun. Tingnan mo natin, they went up to the mountain in order to pray. So umakyat sila sa bundok upang manalangin. Hindi yung iba, yung una upang manalangin. So ang panalangin ay ang oras upang ikonekta ang akwat sa pagitan niya at sa atin at upang ihanay ang ating pag-iisip sa Diyos. Prayer is the time to connect the gap between Him and us and to align our thinking with God. Bakit? Why? It is because there are times that we try to adjust God's thinking to ours. Ito ay dahil may mga pagkakataon na sinisikap nating iakma ang pag-iisip ng Diyos sa atin. Di ba? Always like that. So, hindi tayo dapat mauna sa Diyos para ituro sa Kanya ang daan. We should not get ahead of God to show Him the way. Instead, we have to follow Him. We have to follow Him. We can go to God and talk to Him not only about our own problems, the broken pieces of our lives, the sad things, and the things we are missing. Hindi lamang basta tungkol sa sarili nating mga problema, sa mga sirang bahagi ng ating buhay, sa malungkot ng bagay at sa mga bagay na nanawala sa atin. But also, remember that the beautiful things, magandang kalooban that we have received, but we took it for granted. Lahat ng mga talents, all the talents and abilities and the resources which are still unused in our life. So tingnan natin, prayer is not in the first place asking for good things. It is a transfiguration on our part. Tingnan natin, transfiguration in our part. We can reevaluate our commitment and find new vision in our lives. Ang panalangin ay wala sa unang lugar humihingi ng mabuting bagay. Ito ay isang pakababagong sa ating bahagi. Maaari nating suriin muli ang ating pangako at pangahanap ng bagong pananaw sa ating buhay. So, prayer transforms and changes us. Yeah. Jesus' face changed when He prayed and His clothing became dazzling white. Diba? God's love and mercy shine forth in our hearts and in our relationship. When we pray, we cannot get rid of revenge with jealousy and anger in our hearts. But our hearts and outlook in life certainly will change. We become holy through our prayers. Kung gusto mo maging holy ka, magdasal ka. Prayer helps us to become more loving and more wise person. And through prayer, we come closer to God. Okay? So ito maganda talaga. So binabago tayo ng panalangin. Nagbago ang mukha ni Jesus nang siya ay manalangin at ang kanyang damit ay naging maputi. Ang pag-ibig at awa ng Diyos ay sumisikat sa ating mga puso at sa ating relasyon. Kapag tayo ay nanalangin,
Hindi natin maalis ang panghiganti, may selos o galit sa ating puso, ngunit tiyak na makabago ang ating puso at pananaw sa buhay. So naging banal tayo sa pamamagitan ng ating mga pangangaral. So, my dear friends, my dear sisters, kahit mahal ko mga kaibigan, mga kapatid, let us listen to Jesus. Ito yung reflection ko. Let us listen to Jesus, the transfigured one, in prayer and follow Him faithfully. And remember, let us spend more time in prayer. Okay? Kaya't mahal ko mga kaibigan, mga kapatid, pakinggan natin ni Jesus. Ang nabagong ay sa panalangin at sumunod ng tapat. Maglaan tayo ng mas maraming oras sa pagdarasal. Dahil ang pagdarasal ay hindi sinusubukang kunin ang Diyos sa ating panig, ngunit siguraduhin tayo ay nasa panig ng Diyos at ilapit tayo sa Kanyang nabuhay sa ating puso. Maraming salamat sa inyong lahat, and may God bless us all. Amen.